Ang sunod-sunod na tunog ng heart monitor ang tanging musika sa loob ng emergency room. Para kay Arabella Santos, o Ara, ito ang ritmong kabisado na niya, isang kantang nagpapaalala sa kanya ng pagod at tungkulin. 24 na oras na siyang gising. Nararamdaman niya ang pagkirot sa kanyang sentido at ang bigat sa kanyang mga balikat, pero isinasantabi niya ang mga ito. Hindi ito ang oras para magreklamo. Hindi kailanman. Blood pressure stabilizing, DOSI, sabi ng isang nurse sa tabi niya, kahit hindi naman talaga siya doktora. Isa lang siyang medical assistant, pero sa kaguluhan ng EC, mas madaling isigaw ang ADC, kaysa sa buo niyang pangalan. Tumango lang si Ara, ang mga mata niya ay nakapako sa matandang pasyenteng nakahiga sa stretcher. Okay, let's keep him under observation. Salamat, Lori. Nakahinga siya ng maluwag ng iwil palabas ang pasyente. Sandaling kapayapaan. Ngunit bago pa man niya maipikit ang kanyang mga mata, isang komosyon ang pumunit sa katahimikan mula sa labas ng kanilang cubicle. Sir, kailangan niyo pong kumalma. Hindi po kayo pwedeng pumasok dito ng basta-basta, sigaw ng isang security guard. I need to see the project site. May deadline kami. Sino ba ang namamahala dito? Isang baritonong boses ang sumagot, puno ng inis at pagmamadali. Napabuntong hininga si Ara. Isa na namang aruganting bisita na akala mo ay pag-aari niya ang ospital. Narinig niya ang paglapit ng mga yabag. Hinawi ng lalaki ang kurtina ng cubicle at bumungad sa kanya ang isang mukhang pagod ngunit matalim ang mga matang lalaki. Nakasuot ito ng mamahaling polo shirt na medyo gusot na at may bakas ng alikabok sa kanyang itim na pantalon. Ikaw ba ang in charge dito? Tanong ng lalaki, walang anumang paggalang sa tono. Bago pa man makasagot si Ara, nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Bigla itong napahawak sa kanyang dibdib. Ang kulay ng kanyang mukha ay biglang namutla at ang mga mata niyang matatalim kanina ay biglang nag-iba ng focus. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ni Ara, ang kanyang profesional na instingto ay biglang bumalik. Hindi ito sumagot. Sa isang iglap, ang mga mata nito'y pumikit, at ang matikas niyang katawan ay bumagsak sa sahig na parang isang sako ng bigas. Isang malakas na iblagi ang umalingaw-ngaw. Code Blue sa Isihi Station 3, sigaw ni Ara, at ang sandaling kapayapaan ay tuluyan ng naglaho. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Binuhat ng mga nurse at gwardiya ang walang malay na lalaki papunta sa bakanting kama. Agad na kinabitan ni Ara ng mga aparato ang katawan nito. Habang ikinakabit ang blood pressure cuff, hindi niya maiwasang mapagmasdan ang mukha nito. Gwapo sana, kung hindi lang tadtad ng stress at pagod ang bawat linya. May kung anong lungkot sa mukha nito, kahit pa ito'y walang malay. Isang lungkot na pamilyar sa kanya. Age is 80/50. Masyadong mababa, sabi ng kasama niyang nurse. Dehydration at overfatigue sa tingin ko. Tumango si Ara. Bigyan natin ng GI fluids. Monitor his vitals every 15 minutes. Makalipas ang halos isang oras, dahan-dahang iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata. Una niyang nakita ang puting kisam ng ospital, pagkatapos ay ang dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. Inilibot niya ang kanyang paningin hanggang sa mahagip nito si Ara, na tahimik na nagsusulat sa kanyang chart. Nasaan ako? Tanong niya, mas mahinahon na ang boses ngayon, ngunit may bakas pa rin ang pagkalito. Nasa emergency room po kayo ng Tagaytay Medical Center, sagot ni Ara, hindi inaalis ang tingin sa papel. Bigla po kayong nawalan ng malay. Overfatigue at dehydration. Kailangan niyo pong magpahinga. Tumingin ito sa kanya, isang matagal at mapanuring tingin. Ikaw yung babae kanina. Sa wakas ay itinaas ni Ara ang kanyang tingin. Ako nga po. Arabella Santos. Medical assistant. May kung anong kislap sa mga mata ng lalaki, isang bagay na hindi nabasa ni Ara. Marcos, sabi lang nito. Marcos. Reyes. Salamat. Tumango lang si Ara bilang sagot. May gusto pa sana siyang sabihin, pero biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Nang makita niya ang pangalan sa screen, Mama, ay bigla na namang kumirot ang kanyang sentido. Humingi siya ng paumanhin kay Marcos at lumabas ng cubicle. Hello, Ma, sagot niya sa mahinang boses. Anak, kumusta ka na?
Bakit ngayon ka lang sumagot? Kanina pa kita tinatawagan, sunod-sunod na tanong ng kanyang ina, si Tita Elena. Pasensya na po, manasa duty po ako. May emergency kanina, pagsisinungaling niya. Ang totoo, iniiwasan niya ang mga tawag nito buong araw. Ganoon ba? O CJ, huwag mong pababayaan ang trabaho mo, pero huwag mo ring kalilimutan ang pag-aaral mo sa med school, ha? Malapit ka nang maging doktora. Iyan ang mag-aangat sa atin sa hirap, anak. At syempre, humanap ka na ng mapapangasawang mayaman. Bawat salita ni Tita Elena ay parang karayom na tumutusok sa dibdib ni Ara. Med school. Isang kasinungalingan na matagal na niyang pinaninindigan. Isang pangarap na matagal na niyang isinuko para maitaguyod ang kanyang ina at nakababatang kapatid na si Lana. Tumigil siya sa pag-aaral 2 taon na ang nakalipas pagkatapos mamatay ng kanilang ama. Pero hindi niya kayang sabihin ang totoo sa kanyang ina. Hindi niya kayang bigin ito. Opo, masige po, babalik na ako sa loob, sabi na lang niya, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Pagbalik niya sa cubicle, nakaupo na si Marcos sa gilid ng kama. Mukhang mas maayos na ang pakiramdam nito. Pasensya na sa abala, sabi ni Marcos. Kailangan ko nang umalis. Marami pa akong trabaho. Hindi pa po pwede, mariing sabi ni Ara. Hindi pa tapos ang dextrose ninyo at kailangan pa kayong makita ng doktor. Tinitigan siya ni Marcos. Sa pagkakataong ito, parang may nakikita siyang iba sa likod ng pagiging arogante nito. Isang bakas ng paghanga. Engineer ako, sabi nito bigla. Ako ang head engineer ng itinatayong bagong wing ng ospital na ito. Natigilan si Ara. Kaya pala pamilyar ang mukha nito. Nakikita niya ito minsan mula sa malayo, laging seryoso at abala sa construction site. So, magkikita pa sila. Ganoon po ba, sabi na lang niya. Kahit na po engineer kayo, pasyente pa rin kayo ngayon. Magpahinga po muna kayo, sir. Ang paggamit niya ng G-Serg ay tila nagpabalik sa formalidad sa pagitan nila. Tumango lang si Marcos at muling sumandal sa kama, ipinikit ang mga mata. Ngunit alam ni Ara na hindi ito natutulog. Pareho silang pagod. Parehong may mga tinatagong bigat sa dibdib. Nang matapos ang shift ni Ara, nakita niyang wala na si Marcos sa kama nito. Nakalabas na ito. Napabuntong hininga na lang siya. Habang nagliligpit ng gamit, may napansin siyang isang itim na bagay sa ilalim ng kama. Isang pitaka. Dinampot niya ito at binuksan para sana tingnan ang V. Bumungad sa kanya ang isang driver's license. Marcos Del Figo. Hindi Reyes. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng atensyon niya. Ang nakakuha ng atensyon niya ay ang logo ng isang napakamahal na leather brand sa gilid ng pitaka. Isang tatak na sa mga magasin lang niya nakikita. Wow, sino yan? Napalingon si Ara. Ang kapatid niyang si Alana, o Lana, ay nakatayo sa likod niya, kadarating lang para sunduin siya. Agad na dumapo ang mga mata ni Lana sa pitakang hawak niya. Kaninong wallet yan, ate? Tanong ni Lana, ang mga matay kumikinang na parang nakakita ng ginto. Ang yaman naman ng may-ari niyan. Kilala mo? Hindi sumagot si Ara. Ibinalik niya ang pitaka sa kanyang bag, kailangan niyang isauli ito. Ngunit habang nakatingin sa nananabik na mukha ng kanyang kapatid, bigla siyang kinabahan. Isang kaba na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Ang unang gumising kay Marcos Del Fuego ay hindi ang sikat ng araw, kundi ang pamilyar na bangungot. Tunog ng humahagibis na gulong sa basang kalsada. Ang biglaang pag-ulan. Ang nakakasilaw na ilaw ng isang sasakyang nawalan ng kontrol. At ang boses ni Sofia, ang kanyang nobya, na puno ng takot. Marco, mag-ingat ka. Isang malakas na kalabog. Salaming nagkapira-piraso. Ang amoy ng bakal at gasolina. At pagkatapos, katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Napabalikwas ng bangon si Marcos, habol ang kanyang hininga at basang-basa ng pawis ang kanyang likod. Nilibot niya ng tingin ang kanyang malaki at malamig na kondo unit sa Tagaytay. Tahimik. Walang Sofia. 5 taon na. 5 taon na siyang ginigising ng parehong alaala. Ito ang dahilan kung bakit ibinabaon niya ang sarili sa trabaho. Ito ang dahilan kung bakit pagod at stress ang kanyang naging kanlungan.
Kapag pagod siya, diretso ang tulog niya. Walang panaginip. Ngunit kagabi, dahil sa utos ng doktor sa ospital, napilitan siyang matulog ng maaga. At sa kanyang pagpapahinga, bumalik ang multo ng nakaraan. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ngunit sa gitna ng pamilyar na sakit at pagsisisi, isang bagong imahe ang biglang pumasok sa isip niya. Ang mukha ng babaeng medical assistant. Si Arabella. Ang seryoso ngunit nag-aalala niyang mga mata, ang mahinahon niyang boses na nagsasabing, kailangan niyo pong magpahinga. Sa loob ng 5 taon, alaala lang ni Sofia ang laman ng isip niya. Ngayon lang ulit may ibang mukhang pumasok dito. Hindi niya alam kung bakit, pero ang alaalang iyon ay nagbigay ng kakaibang kapayapaan sa kanyang naguguluhang isipan. Kinabukasan, sa construction site, hindi mapakali si Marcos. Pinagmamasdan niya ang mga plano sa kanyang harapan, ngunit ang isip niya ay lumilipad sa kabilang gusali, sa ospital. Gusto niyang makita ulit si Ara. Kailangan niyang isauli ang pitaka nito, hindi, teka. Siya pala ang may-ari ng pitakang naiwan. Kailangan niyang kunin ito. Iyon ang perpektong dahilan. Ngunit nang kapain niya ang kanyang bulsa, nandoon na ang wallet niya. Naalala niyang kinuha na pala niya ito bago umalis kahapon. Napamura siya ng mahina. Wala na siyang dahilan. Buong umaga siyang balisa. Sa oras ng tanghalian, natagpuan niya ang sarili na naglalakad papunta sa kanti ng ospital. Para siyang teenager na kinakabahan. Siya, si Marcos Del Fuego, tagapagmana ng isa sa pinakamalaking construction firm sa bansa, ay nag-iisip ng palusot para lang makausap ang isang simpleng medical assistant. Nakita niya si Ara sa isang sulok, mag-isang kumakain. May dala itong baunan, isang simpleng ulam at kanin. Tahimik lang itong kumakain, ang mga mata ay nakatuon sa librong nakabuklat sa kanyang harapan. May kung anong kumurot sa puso ni Marcos. Sa mundo niyang puno ng mga taong laging may kailangan sa kanya, ang babaeng ito ay tila may sariling mundo, isang mundong payapa. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at nilapitan ito. Miss Santos. Nag-angat ng tingin si Ara, at bahagyang nagulat nang makita siya. Sir Marcos. Kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Okay na. Salamat ulit kahapon, sabi niya, naupo sa silyang nasa tapat nito. May itatanong lang sana akong mabilis. Tungkol sa electrical outlet sa itatayong nurse station. Okay na ba ang lokasyon na nasa plano? Napakunot ang noo ni Ara, halatang nagtataka kung bakit siya ang tinatanong nito. Hindi ko po sigurado, sir. Hindi po ako ang dapat tanungin yan. Siguro po ang head nurse namin. Alam ni Marcos na ang palusot niya ay halatang halata. Ngumiti na lang siya ng alanganin. Nga pala. Pasensya na. Nakita lang kita kaya nagtanong na ako. Isang awkward na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ibinalik ni Ara ang tingin sa kanyang pagkain. Akala ni Marcos ay tapos na ang usapan, ngunit nagsalita ulit ito. Bakit po pala? Reyes ang ginamit ninyong apelyido kahapon, tanong nito, puno ng pag-usisa. Natigilan si Marcos. Mahabang kwento. Ayoko lang ng atensyon na kaakibat ng pangalan ko. Tumango si Ara, tila naiintindihan ang sinabi niya. Naiintindihan ko po. Ang simpleng sagot na iyon ay nagbigay ng ginhawa kay Marcos. Ikaw? Mukhang seryoso iyang binabasa mo. Para sa med school. Nakita ni Marcos ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Ara. Isang mabilis na anino ng lungkot na dumaan sa mga mata nito, bago ito pilit nang umiti. Opo. Kailangang mag-aral ng mabuti. Hindi na nagtanong pa si Marcos, ngunit naramdaman niya ang lungkot na iyon. Ate Ara. Isang masiglang boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Isang babaeng mas bata at mas magarbo ang kasuotan ang lumapit sa kanilang lamesa. Ito si Lana, ang kapatid ni Ara. Lana, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ara. Sinusundo ka, syempre. At hello po, sabi ni Lana, ang mga mata ay nakadirekta kay Marcos, puno ng kalkuladong paghanga. Kayo po yung engineer, di ba? I'm Lana, Ara's sister. Nice to meet you po. Inilahad nito ang kamay. Marcos, magalang na sagot ni Marcos, tinanggap ang kamay nito ng mabilis at binitiwan din agad.
Naku, ate, ipinakilala mo naman pala ako sa bago mong kaibigan, sabi ni Lana na maihalong panunukso. Sana all, may ka-launch na gwapong engineer. Nakita ni Marcos ang pamumula ng mukha ni Ara dahil sa hiya. Ang atensyon niya ay nakay Ara lang. Ang pagpapakyut ni Lana ay parang hangin lang na dumaan. Magalang siyang humiti, tumayo at tumingin kay Ara. Sige, aalis na ako. Baka nakakaistorbo na ako sa inyo, sabi niya. Mag-iingat ka, Ara. Ang paggamit niya ng key Ara sa halip na Miss Santos ay sinadya. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata nito. Tumango lang ito bilang tugon. Habang naglalakad palayo, narinig pa niya ang bulong ni Lana, ate. Ang gwapo niya. At mukhang mayaman. Type kita dyan. Hindi lumingon si Marcos. Sa halip na umalis, pumunta siya sa isang vending machine sa di kalayuan. Bumili siya ng isang malamig na bote ng juice. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw pa rin niya ang lamesa ng magkapatid. Narinig niya ang mahinang pagtatalo nila. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo si Lana at umalis na tila nagtatampo. Naiwan si Ara, muling mag-isa sa kanyang lamesa. Bumalik ito sa pagbabasa, ngunit baka sa mukha nito ang pagod at inis. Pinagmasdan siya ni Marcos ng ilang sandali. Pagkatapos ay nilapitan niya ang isang nurse na dumadaan. Miss, excuse me, sabi niya. Pwede bang pakibigay ito sa babaeng yun? Itinuro niya si Ara. Sabihin mo na lang, galing sa isang secret admirer, biro niya, kahit na ang puso niya ay seryosong kumakabog. Nakita niyang iniabot ng nurse ang bote ng juice kay Ara. Nakita niya ang pagtataka sa mukha nito, ang paglingon-lingon sa paligid. Mabilis na tumalikod si Marcos, bago pa man siya makita nito, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang totoong ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Sa labas ng kantin, habang nakatayo at pinagmamasdan ang anino ni Ara mula sa malayo, hindi na malaya ni Marcos na may isa pang pares ng mga mata ang nakamasid sa kanya. Si Tita Elena, na dumating para't bisitahin ang anak niyang si Ara, ay nakita ang lahat. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ng engineer sa kanyang panganay na anak, isang tingin na puno ng espesyal na damdamin. Napakunot ang noo niya. Sinuri niya si Marcos mula ulo hanggang paa. Simpleng polo shirt, maong na pantalon, safety boots. Mukhang ordinaryong manggagawa lang. Isang hamak na engineer lang pala, bulong niya sa sarili, puno ng pagkadismaya. Umiling siya. Hindi ito ang lalaking gusto niya para sa kanyang anak. Hindi ito ang mag-aangat sa kanila sa kahirapan. Tumalikod si Tita Elena, isang matalim na tingin ang pagtutol ang baka sa kanyang mukha, walang kamalay-malay sa kung sino talaga ang lalaking kanyang hinusgahan. Lumipas ang ilang linggo at ang mga aksidenteng ipagkikita ni Ara at Marcos ay naging isang inaabangang bahagi ng kanilang mga araw. Minsan, magkakasalubong sila sa hallway. Minsan, sabay silang magkakape sa kantin. Ang mga usapan nila ay simple lang, tungkol sa trabaho, sa panahon, sa paboritong pagkain. Ngunit para kay Ara, ang mga simpleng sandaling iyon ay parang isang kanlungan mula sa bigat ng kanyang mga responsibilidad. Sa piling ni Marcos, nakakalimutan niya pansamantala ang kasinungalingan niya tungkol sa pagiging doktora. Nakakalimutan niya ang walang katapusang paniningil ng kanyang ina. Sa piling ni Marcos, siya lang si Ara, isang babaeng napapangiti ng isang simpleng bote ng juice o ng isang mainit na tasa ng kape. Isang Biyernes ng hapon, pagkatapos ng kanyang duty, nagulat si Ara nang makitang naghihintay si Marcos sa labas ng ospital. Naisip ko lang baka gusto mong magkape sa labas naman, alok ni Marcos, may bahagyang kaba sa kanyang boses na sinubukan niyang itago. Hindi sa kantin ng ospital. Sa isang totoong coffee shop. Hindi napigilan ni Ara ang pagngiti. Sige ba? Dinala siya ni Marcos sa isang maliit at tahimik na kapihan na may tanawin ng lawa ng taal. Doon, sa ilalim ng papalubog na araw, nagkwentuhan sila ng mas malalim. Ikinuwento ni Ara ang kanyang simpleng pangarap na magkaroon ng maliit na bahay na may hardin. Ikinuwento naman ni Marcos ang kanyang pangarap na makapagpatayo ng mga matitibay na tulay sa mga probinsya. Mga pangarap na simple at abot kamay. Habang pinapakinggan niya si Marcos, lalong nahuhulog ang loob ni Ara. Nararamdaman niyang sa wakas, nakahanap siya ng isang taong nakakaintindi sa kanya, isang taong hindi siya hinuhusgahan.
Masaya ako kapag kasama kita, Ara, mahinang sabi ni Marcos, ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Isang matamis na kilig ang gumapang sa buong katawan ni Ara. Masaya rin ako, Marco. Ngunit ang munting kaligayahang iyon ay hindi nagtagal. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng isang kakaibang katahimikan. Nakaupo sa sala ang kanyang ina, si Tita Elena, at ang kanyang kapatid na si Lana. Ang ekspresyon sa mukha ng kanyang ina ay isang halo ng pagkabigla at hindi maipintang kagalakan. Saan ka galing, Ara? Kasama mo ba yung engineer? Tanong agad ni Tita Elena. Nagkape lang po kami, ma, sagot ni Ara, naghahanda na para sa sermon. Ngunit walang sermon na dumating. Sa halip, isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, tumawa si Tita Elena. Isang tawang malamig at puno ng pananabik. Lana, anak, totoo nga ang hinala ko, sabi ni Tita Elena, hindi nakatingin kay Ara kundi sa bunsong anak. Anong hinala po, ma? Naguguluhang tanong ni Ara. Hindi siya sinagot ng kanyang ina. Sa halip, tumayo ito at kinuha ang telepono. May tinawagan ito. Hello, Mereng Sylvia. Ako ito, si Elena. May itatanong lang sana ako. Yung head engineer sa proyekto sa Tagaytay Medical Center, anong pangalan ulit? Marcos, anong apelyido? Ano? Sigurado ka ba, Mer? Narinig ni Ara ang pagtaas ng boses ng kanyang ina. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba nito ang telepono, nanginginig ang mga kamay. Tumingin ito kay Ara, ang mga mata ng lalaki. Del Fuego, bulong ni Tita Elena. Ang apelyido niya ay Del Fuego. Siya ang nag-iisang anak ni Don Ricardo Del Fuego ng Del Fuego Corporation. Para itong isang bombang sumabog sa loob ng kanilang maliit na sala. Natigilan si Ara. Del Fuego. Impossible. Ang Marcos na kilala niya ay simple lang, isang engineer na nangangarap magtayo ng tulay. Hindi po totoo yan, managkakamali lang po kayo, sabi ni Ara. Hindi ako nagkakamali, sigaw ni Tita Elena. Matagal ko ng kaibigan si Sylvia. Nasa real estate siya. Alam niya ang lahat ng tungkol sa mga mayayamang pamilya dito. Ara, hindi mo ba naintindihan? Isang milyonaryo ang kasama mo kanina. Isang bilyonaryo. Biglang nagbago ang lahat sa isipan ni Ara. Ang mga simpleng pag-uusap. Ang mga pangarap. Kasinungalingan ba ang lahat ng iyon? Bakit hindi sinabi ni Marcos ang totoo? Ngunit ang pagkalito ni Ara ay nabalot ng mas malakas na plano ng kanyang ina. Kinuha ni Tita Elena ang kanyang mga braso at niyugyug siya. Ara! Ito na iyon! Ito na ang sagot sa lahat ng problema natin. Ma, ano po bang sinasabi ninyo? Tumingin si Tita Elena kay Lana, na hanggang ngayon ay nakikinig lang, gulat na gulat din isang desisyon ang nabuo sa mga mata ng kanilang ina. Binitiwan nito si Ara at lumapit kay Lana. Hindi, sabi ni Tita Elena sa sarili, pagkatapos ay nagsalita ng mas malakas at may otoridad. Mali! Hindi para sa iyo si Marcos, Ara. Isa ka lang hamak na medical assistant. Ano ang ipapakain mo sa kanya, diploma mo? Ma, sigaw ni Ara, nasasaktan sa mga salita nito. Sila na ang para sa kanya, pagpapatuloy ni Tita Elena, hindi pinapansin ang protesta ni Ara. Maganda sila na. Social. Sanay sa mga mayayaman. Siya ang mas bagay sa isang Del Fuego. Pero, ma, si Ate Ara ang gusto niya, katwiran ni Lana, kahit na ang mga mata nito ay nagsisimula na ring mangarap. Hindi mahalaga kung sino ang gusto niya ngayon. Ang mahalaga ay kung sino ang makukuha niya sa huli, mariing sabi ni Tita Elena. Nagtawag siya ng isang biglaang key family meeting, kahit na sila lang ang nandoon. Makinig kayong dalawa. Ito ang plano. Pumunta si Tita Elena sa isang lumang kabinet at may kinuha mula sa loob. Inilapag niya ito sa lamesa ng may malakas na kalabog. Isang makapal na folder. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng mga article mula sa mga business magazine, mga larawan ng mga mansyon, mga listahan ng mga kumpanya, lahat ay may pangalang Del Fuego. Ito, sabi ni Tita Elena, ang boses ay nanginginig sa pananabik, ang kinabukasan natin. Itinuro niya ang isang larawan ng isang seryosong lalaki, si Don Ricardo Del Fuego, at sa tabi nito ay isang mas batang bersyon ni Marcos. At ikaw, Lana, sabi niya,
tinititigan ang kanyang bunsong anak na parabang ito ang pinakamahalagang alas sa kanyang mga baraha. Ang kukuha niyan para sa atin. Nakatayo lang si Ara sa gilid, parang isang estatwang hindi makagalaw. Ang init ng kape kanina, ang tamis ng ngiti ni Marcos, ang pag-asang nagsimulang mabuo sa kanyang puso, lahat ay biglang nanlamig at naging yelo. Ang lalaking nagsimula niyang mahalin ay hindi lang pala isang simpleng tao. Isa siyang premyo. At sa paligsahang ito na sinimulan ng kanyang ina, alam niyang siya ang unang matatalo. Lumipas ang ilang linggo at ang mga aksidenteng ipagkikita ni Ara at Marcos ay naging isang inaabangang bahagi ng kanilang mga araw. Minsan, magkakasalubong sila sa hallway. Minsan, sabay silang magkakape sa kantin. Ang mga usapan nila ay simple lang, tungkol sa trabaho, sa panahon, sa paboritong pagkain. Ngunit para kay Ara, ang mga simpleng sandaling iyon ay parang isang kanlungan mula sa bigat ng kanyang mga responsibilidad. Sa piling ni Marcos, nakakalimutan niya pansamantala ang kasinungalingan niya tungkol sa pagiging doktora. Nakakalimutan niya ang walang katapusang paniningil ng kanyang ina. Sa piling ni Marcos, siya lang si Ara, isang babaeng napapangiti ng isang simpleng bote ng juice o ng isang mainit na tasa ng kape. Isang Biyernes ng hapon, pagkatapos ng kanyang duty, nagulat si Ara nang makitang naghihintay si Marcos sa labas ng ospital. Naisip ko lang baka gusto mong magkape sa labas naman, alok ni Marcos, may bahagyang kaba sa kanyang boses na sinubukan niyang itago. Hindi sa kantin ng ospital. Sa isang totoong coffee shop. Hindi napigilan ni Ara ang pagngiti. Sige ba? Dinala siya ni Marcos sa isang maliit at tahimik na kapihan na may tanawin ng lawa ng taal. Doon, sa ilalim ng papalubog na araw, nagkwentuhan sila ng mas malalim. Ikinuwento ni Ara ang kanyang simpleng pangarap na magkaroon ng maliit na bahay na may hardin. Ikinuwento naman ni Marcos ang kanyang pangarap na makapagpatayo ng mga matitibay na tulay sa mga probinsya. Mga pangarap na simple at abot kamay. Habang pinapakinggan niya si Marcos, lalong nahuhulog ang loob ni Ara. Nararamdaman niyang sa wakas, nakahanap siya ng isang taong nakakaintindi sa kanya, isang taong hindi siya hinuhusgahan. Masaya ako kapag kasama kita, Ara, mahinang sabi ni Marcos, ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Isang matamis na kilig ang gumapang sa buong katawan ni Ara. Masaya rin ako, Marco. Ngunit ang munting kaligayahang iyon ay hindi nagtagal. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng isang kakaibang katahimikan. Nakaupo sa sala ang kanyang ina, si Tita Elena, at ang kanyang kapatid na si Lana. Ang ekspresyon sa mukha ng kanyang ina ay isang halo ng pagkabigla at hindi maipintang kagalakan. Saan ka galing, Ara? Kasama mo ba yung engineer? Tanong agad ni Tita Elena. Nagkape lang po kami, ma, sagot ni Ara, naghahanda na para sa sermon. Ngunit walang sermon na dumating. Sa halip, isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, tumawa si Tita Elena. Isang tawang malamig at puno ng pananabik. Lana, anak, totoo nga ang hinala ko, sabi ni Tita Elena, hindi nakatingin kay Ara kundi sa bunsong anak. Anong hinala po, ma? Naguguluhang tanong ni Ara. Hindi siya sinagot ng kanyang ina. Sa halip, tumayo ito at kinuha ang telepono. May tinawagan ito. Hello, Mereng Sylvia. Ako ito, si Elena. May itatanong lang sana ako. Yung head engineer sa proyekto sa Tagaytay Medical Center, anong pangalan ulit? Marcos, ano ang apelyido? Ano? Sigurado ka ba, Mer? Narinig ni Ara ang pagtaas ng boses ng kanyang ina. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba nito ang telepono, nanginginig ang mga kamay. Tumingin ito kay Ara, ang mga mata ng lalaki. Del Fuego, bulong ni Tita Elena. Ang apelyido niya ay Del Fuego. Siya ang nag-iisang anak ni Don Ricardo Del Fuego ng Del Fuego Corporation. Para itong isang bombang sumabog sa loob ng kanilang maliit na sala. Natigilan si Ara. Del Fuego. Impossible. Ang Marcos na kilala niya ay simple lang, isang engineer na nangangarap magtayo ng tulay. Hindi po totoo yan, managkakamali lang po kayo, sabi ni Ara. Hindi ako nagkakamali, sigaw ni Tita Elena. Matagal ko ng kaibigan si Sylvia. Nasa real estate siya. Alam niya ang lahat ng tungkol sa mga mayayamang pamilya dito. Ara, hindi mo ba naiintindihan? Isang milyonaryo ang kasama mo kanina.
Isang bilyonaryo. Biglang nagbago ang lahat sa isipan ni Ara. Ang mga simpleng pag-uusap. Ang mga pangarap. Kasinungalingan ba ang lahat ng iyon? Bakit hindi sinabi ni Marcos ang totoo? Ngunit ang pagkalito ni Ara ay nabalot ng mas malakas na plano ng kanyang ina. Kinuha ni Tita Elena ang kanyang mga braso at niyugyug siya. Ara! Ito na iyon! Ito na ang sagot sa lahat ng problema natin. Ma, ano po bang sinasabi ninyo? Tumingin si Tita Elena kay Lana, na hanggang ngayon ay nakikinig lang, gulat na gulat din isang desisyon ang nabuo sa mga mata ng kanilang ina. Binitiwan nito si Ara at lumapit kay Lana. Hindi, sabi ni Tita Elena sa sarili, pagkatapos ay nagsalita ng mas malakas at may otoridad. Mali! Hindi para sa iyo si Marcos, Ara. Isa ka lang hamak na medical assistant. Ano ang maipagmamalaki mo sa isang Del Fuego? Sigaw ni Ara, nasasaktan sa mga salita nito. Sila na ang para sa kanya, pagpapatuloy ni Tita Elena, hindi pinapansin ang protesta ni Ara. Maganda sila na. Social. Sanay sa mga mayayaman. Siya ang mas bagay sa isang Del Fuego. Pero, si Ate Ara ang gusto niya, katwiran ni Lana, kahit na ang mga mata nito ay nagsisimula na ring mangarap sa narinig na kayamanan. Hindi mahalaga kung sino ang gusto niya ngayon. Ang mahalaga ay kung sino ang makukuha niya sa huli, mariing sabi ni Tita Elena. Nagtawag siya ng isang biglaang key family meeting, kahit na sila-sila lang ang nandoon. Pumunta si Tita Elena sa isang lumang kabinet at may kinuha mula sa loob. Inilapag niya ito sa lamesa ng may malakas na kalabog. Isang makapal na folder. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng mga article mula sa mga business magazine, mga larawan ng mga mansyon, mga listahan ng mga kumpanya, lahat ay may pangalang Del Fuego. Nakatayo lang si Ara sa gilid, parang isang estatwang hindi makagalaw. Ang init ng kape kanina, ang tamis ng ngiti ni Marcos, ang pag-asang nagsimulang mabuo sa kanyang puso, lahat ay biglang nanlamig at naging yelo. Inilapag ni Tita Elena ang folder sa harapan nilang magkapatid. Ang nasa ibabaw ay isang article na may headline, Deng's Imperyo ng Del Fuego. Ito, sabi ni Tita Elena, ang boses ay nanginginig sa pananabik, ang kinabukasan natin. Tumingin siya ng diretso kay Lana, ang mga mata ay nag-aapoy sa ambisyon. At ikaw, Lana, ang kukuha niyan para sa atin. Pakiramdam ni Marcos ay may nagbago. Ang dating mainit na pagtingin sa mga mata ni Ara ay napalitan ng isang malamig na pader. Ang mga ngiti nito ay hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Sa tuwing sinusubukan niyang lumapit, palagi itong may dahilan para umiwas. May patient lang ako, kailangan ko nang bumalik sa station, pasensya na, nagmamadali ako. Ang mga palusot ay sunod-sunod, at bawat isa ay parang maliit na patak ng yelong unti-unting nagpapalamig sa namumuong pag-asa sa kanyang dibdib. Nalilito siya. Naguguluhan. May nagawa ba siyang mali? May nasabi ba siyang hindi maganda? Gabi-gabi, inaalala niya ang bawat sandali nila sa coffee shop. Masaya sila noon. Totoo ang mga ngiti nila. Ano ang nangyari? Ang pagkalitong iyon ay lalong lumala dahil sa kapatid nito, si Lana. Kabaligtaran ni Ara, si Lana naman ay tila laging nasa kung nasaan siya. Bigla na lang itong susulpot sa construction site, may dalang merienda. Tatawag ito sa kanya para lang kumustahin ang proyekto. Nakakainis, pero sinubukan niyang maging magalang. Kapatid pa rin ito ni Ara. Isang umaga, habang seryoso niyang pinag-aaralan ang mga blueprint para sa bagong EC, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Good morning, Sir Marco. Napabuntong hininga si Marcos bago lumingon. Si Lana, nakasuot ng isang bestidang tila mas bagay sa isang party kaysa sa isang construction site. May dala itong 2 tasa ng kape. Nagdala ako ng kape. Para sa'yo, sabi nito, ngiting-ngiti. Salamat, Lana. Pero nagkape na ako, magalang niyang tanggi. Ay, ganoon ba? Sayang naman. Nagkunwari itong natapilok sa isang maliit na bato. Oops, sigaw nito, at ang isang tasa ng mainit na kape ay tumapon, diretso sa mga blueprint na nakalatag sa lamesa. Ano ba, hindi napigilan ni Marcos na mapasigaw. Agad niyang sinubukang punasan ang mga papel, pero huli na ang lahat. Kumalat na ang maitim na mansa sa mga mahahalagang detalye.
Naku! Oh my God! Sorry po, Sir Marco. Hindi ko sinasadya. Nakakahiya, sunod-sunod na sabi ni Lana, ang boses ay puno ng pagkukunwaring pagkataranta. Hala, paano yan? Sir, please, hayaan mo akong bumawi sa'yo. Kahit dinner lang mamayang gabi? Please? Sobrang guilty ko talaga. Tiningnan ni Marcos ang mga nasirang plano, pagkatapos ay ang nagmamakaawang mukha ni Lana. Gusto niyang tumanggi. Gusto niyang sabihin na huwag na itong magpapakita sa kanya kailanman. Pero napagod na siya. Baka kapag pumayag siya, tigilan na siya nito. CJ. Pero mabilis lang. Bago ang nakatakdang hapunan, hindi na natiis ni Marcos. Kailangan niyang makausap si Ara. Kailangan niyang malaman ang totoo mula rito. Hinanap niya ito sa buong ospital, at sa wakas, nakita niya itong naglalakad mag-isa sa isang hindi gaanong mataong pasilyo. Ara, tawag niya. Lumingon si Ara, at nang makita siya, kitang-kita sa mukha nito ang kagustuhang tumakbo palayo. Hinarangan niya ang daan nito. Ara, sandali lang. Pwede ba tayong mag-usap? Ibinaba ni Ara ang kanyang tingin. Marco, pasensya na, pero marami pa akong gagawin. 5 minuto lang, pakiusap ni Marcos. Iniiwasan mo ba ako? May problema ba? Sabihin mo naman sa akin. Ang tanong niyang iyon ay tila nagbigay ng kaunting lakas kay Ara. Nag-angat ito ng tingin, ngunit ang mga mata nito ay blanko, walang emosyon. Walang problema, Marco. Busy lang talaga ako. Sa trabaho at sa pag-aaral. Bawat salita ay tila pinilit. Malapit na kasi ang final exams ko sa med school. Kailangan kong mag-focus. Wala akong oras para sa ibang bagay. Ramdam ni Marcos ang bawat salita na parang isang sampal. Ibang bagay. Ganoon lang ba siya? Isang bagay na nakakaistorbo sa pag-aaral nito. Ganoon ba, sabi na lang niya, ang boses ay puno ng pagkadismaya. CJ. Pasensya na sa abala. Tumango lang si Ara at mabilis na naglakad palayo, ni hindi man lang lumingon pabalik. Naiwan si Marcos sa gitna ng pasilyo, pakiramdam niya ay mas nalilito at mas nasasaktan kaysa dati. Ang hapunan nila ni Lana ay isang parusa. Dinala siya nito sa isang mamahaling restaurant na halatang hindi niya gusto. Habang kumakain, walang ginawa si Lana kundi ang magyabang. Alam mo, si Mama, sobrang taas ng pangarap niya para sa amin, sabi ni Lana habang umiinom ng wine. Gusto niya, yung mapapangasawa namin, successful. Siyempre, para secured ang future namin, di ba? Ikaw, Sir Marco, mukhang napakapursigido mo. Sigurado ako, malayo ang mararating mo. Walang gana siyang tumango. Ang isip niya ay nakay-Ara pa rin. Nasa mga salitang binitawan nito kanina. Sa pagtatapos ng gabi, biglang inilabas ni Lana ang kanyang cellphone. Sir, okay lang ba kung magpa-picture tayo? Remembrance lang nitong dinner. Pang-post lang. Bago pa man siya makasagot ng maayos, nakalapit na ito sa tabi niya. Ang amoy ng pabango nito ay nakakahilo. Itinaas nito ang cellphone, ngumiti ng napakatamis, at isang mabilis na click-in ng kamera ang narinig niya. Nakuhanan siya ng isang ngiting pilit at pagod. Thank you, sir, sabi ni Lana, at agad na nag-type sa kanyang cellphone, isang tuso at matagumpay na ngiti ang nakaguhit sa mga labi nito. Gusto na lang ni Marcos na matapos ang gabing iyon. Pagkahatid niya kay Lana, umupo si Marcos sa loob ng kanyang sasakyan, nakaparada sa di kalayuan sa bahay ng mga ito. Pinatay niya ang makina at sumandal. Pakiramdam niya ay ginamit siya. Niloko. Ang lahat ng ito ay parang isang laro na hindi niya maintindihan. Isa lang ang sigurado siya, kailangan niyang marinig ang katotohanan mula mismo kay Ara, hindi mula sa mga palusot nito o sa mga laro ng kapatid nito. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang mga daliri nanginginig sa inis at pangungulila. Nag-type siya ng isang mensahe. Ara, pwede ba tayong mag-usap? Ang totoo. Pinindot niya ang i-send nang may bigat sa kanyang dibdib. Samantala, sa loob ng kanyang kwarto, nakahiga si Ara sa kama, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Kanina pa siya umiiyak pagkatapos ng pag-uusap nila ni Marcos sa pasilyo. Bawat salitang binitawan niya ay parang lason na bumabalik sa kanya. Ngunit ano ang magagawa niya?
Iyon ang utos ng kanyang ina. Layuan mo siya, Ara. Hayaan mong sila na ang gumawa ng paraan. Para pahirapan pa ang sarili, binuksan niya ang kanyang social media account. At iyon ang nakita niya. Isang bagong post mula kay Lana. Isang selfie. Si Lana, nakangiti ng pagkatamis-tamis, katabi si Marcos sa isang magandang restaurant. Ang ngiti ni Marcos ay pilit, ngunit sa mata ng isang taong nagdududa, ito ay sapat na. Ngunit ang mas masakit ay ang caption. Dinner with someone special. Bawat salita ay parang isang punyal na sumaksak sa kanyang puso. Someone special. Tama nga ang kanyang ina. Tama nga ang lahat. Isa lang siyang hamak na medical assistant. Sila na ang nababagay sa isang tulad ni Marcos. At sa gitna ng kanyang pagluha, biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang bagong mensahe. Mula sa isang pangalang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso at nagpadurog nito ng sabay. Mula kay Marco. Ara, pwede ba tayong mag-usap? Ang totoo. Napatitig si Ara sa screen, ang mga luha ay muling bumuhos mula sa kanyang mga mata. Anong katotohanan pa ang kailangan nilang pag-usapan? Hindi ba't ang litratong nasa harapan niya na ang pinakamasakit na katotohanan sa lahat? Hindi ni-replyan ni Ara ang text ni Marcos. Paano niya sasabihin ang totoo kung ang sarili niyang buhay ay isang malaking kasinungalingan? Ang larawan ni na Marcos at Lana ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, isang masakit na paalala ng lugar na hindi para sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malabong pagdaan ng oras. Pumasok siya sa trabaho na parang isang robot, ang kanyang ngiti ay isang maskarang isinusuot para pagtakpan ang bigat sa kanyang dibdib. Isang hapon, pag-uwi niya mula sa ospital, sinalubong siya ng kanyang ina na may ngiting abot tenga. Ara, anak. Tamang-tama ang dating mo, masiglang bati ni Tita Elena. Magluto ka ng espesyal mamayang gabi. Ang paborito mong adobo. Darating si Marcos. Maghahapunan siya dito. Natigilan si Ara. Bakit po siya darating, ma? Inimbitahan ko siya, syempre, sabi ni Tita Elena, na para bang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo. Sabi ko, gusto mong makipag-ayos. Na-miss mo na raw siya. Pumayag agad ang bata. Gusto ni Arang sumigaw. Gusto niyang sabihin na isa na namang kasinungalingan iyon. Ngunit nakita niya ang pag-asa sa mga mata ng kanyang ina, at muli, pinili niyang manahimik. Ang pagtanggi ay magdudulot lamang ng isa na namang walang katapusang away. Habang naghahanda siya ng hapunan, ang bawat hiwa ng bawang, bawat patak ng toyo, ay parang isang paghahanda para sa kanyang sariling pagbitay. Ang amoy ng nilulutong adobo na dati nagbibigay sa kanya ng ligaya ay ngayon ay parang amoy ng pagtataksil. Dumating si Marcos eksakto alas 7. Nang buksan ni Ara ang pinto, ang mga mata nito ay puno ng pag-asa at pag-aalala. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, sumulpot si Lana mula sa likuran ni Ara, suot ang pinakamaganda nitong bestida. Hi, Marco. Welcome sa aming munting tahanan, bati ni Lana. Magandang gabi po, sabi ni Marcos, ang tingin ay nanatiling nakapako kay Ara. Ang hapunan ay nagsimula ng may alanganing katahimikan. Si Tita Elena at Lana ang walang tigil sa pagsasalita, pinupuri ang bawat proyekto na nababasa nila tungkol sa Del Fuego Corporation. Si Marcos ay magalang na tumatango, ngunit ang kanyang mga mata ay laging bumabalik kay Ara, naghahanap ng sagot na hindi nito maibigay. Si Ara naman ay nakayuko lang, pinaglalaruan ang pagkain sa kanyang plato. Sa gitna ng kanilang hapunan, may kumatok sa pinto. Isang malakas at may otoridad na katok. Ako na ang magbubukas, mabilis na sabi ni Tita Elena, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanila ang isang eleganting babae na nasa mga 50 anyos, nakasuot ng mamahaling damit at alahas. Ang mukha nito ay pamilyar kay Marcos, isang mukhang matagal na niyang hindi nakikita sa labas ng kanilang mansyon. Ma, gulat na tanong ni Marcos. Anong ginagawa mo dito? Ang babae, si Senora Isabela del Fuego, ay ngumiti ng matamis, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Pinapunta ako ng Tita Elena mo. May mahalaga raw kaming business matter na dapat pag-usapan. Pero hindi ko naman alam na may maliit ka palang party dito, anak. Ang bawat salita ay may pahiwatig ng sarkasmo.
Tumingin si Senora Isabela sa paligid, ang kanyang mga mata ay huminto kay Lana, pagkatapos ay kay Ara. Dito, ang kanyang mga mata ay nanatili, sinusuri si Ara mula ulo hanggang paa na maihalong pagkamangha at pagkutya. Nagsimulang kumabog ng malakas ang dibdib ni Ara. Ito na. Ito ang patibong. Ah, Senora, pasok po kayo, sabi ni Tita Elena, puno ng peking paggalang. Kain po tayo. Ito po pala ang mga anak ko, si Lana at si Ara. Tumingin si Senora Isabela kay Ara. So, sabi nito, ang boses ay malamig na parang yelo. Ikaw pala ang medical assistant na kinababaliwan ng anak ko. Ang tanong ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Ara. Medical assistant. Hindi medical student. Hindi halos doktora. Isang hamak na medical assistant. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Naramdaman niya ang tingin ni Marco sa kanya, isang tingin na puno ng pagkalito. Ngunit ang sumunod na salita ay hindi nanggaling kay Senora Isabela. Galing ito sa sarili niyang ina. Nagkunwaring nagulat si Tita Elena. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at tumingin kay Senora Isabela, pagkatapos ay kay Marcos. Ano po? Medical assistant. Nako, Senora, nagkakamali po kayo. Si Ara po ay nag-aaral maging doktora. At akala ko po ba, engineer lang itong si Sir Marcos? Tumingin siya kay Marcos, puno ng pagkukunwaring inosente. At sila na po ang nililigawan niya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Bawat salita ay parang isang dagundong ng kulog sa pandinig ni Ara. Ang lahat ng kasinungalingan, ang kasinungalingan niya sa kanyang ina, ang kasinungalingan ni Marcos sa kanya, at ang pinakamasakit sa lahat, ang kasinungalingan ng kanyang ina sa harap nilang lahat, ay sabay-sabay na sumabog. Naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang mundo. Engineer lang. Sila na ang nililigawan. Ang lahat ng ito ay isang malaking, masalimuot na dula. At siya ang tanga sa gitna ng entablado. Isang kawawang ekstra na hindi alam ang kanyang papel. Nakita niya ang gulat at sakit sa mga mata ni Marcos. Arati. Bulong nito, sinusubukang abutin ang kanyang kamay. Ngunit huli na ang lahat. Ang hiya, ang galit, ang pagkadurog ng kanyang puso, lahat ay nagsanib puwersa. Ang pader na matagal niyang itinayo ay tuluyan ng gumuho. Itinaas ni Ara ang kanyang tingin, sinalubong ang mga mata ni Marcos. Wala nang bakas ng pagmamahal o pag-asa. Pinalitan ito ng isang malamig at basag na katotohanan. Tama nga si Mama, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may diin. Hindi tayo bagay. Tumingin siya mula sa marangyang damit ng ina ni Marcos hanggang sa kinang ng ambisyon sa mga mata ng sarili niyang ina. Tumingin siya sa pagtataka sa mukha ni Lana, at sa wakas, bumalik ang tingin niya kay Marcos. Ang lalaking akala niya ay simple, ang lalaking nagpatibok ng puso niya, ang lalaking tagapagmana ng isang imperyo na hindi niya kailanman kayang abutin. Masyado kang mataas para sa akin, pagpapatuloy niya, bawat salita ay isang saksak sa sarili niyang puso. Sir Marcos del Figo. Ang pagbigkas niya sa buong pangalan nito ay ang huling pako sa kanilang kabaong. Walang salitang lumabas sa bibig ni Marcos. Ang pag-asa sa mga mata nito ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na sakit. Tumayo si Ara mula sa hapagkainan. Hindi niya pinansin ang tawag ng kanyang ina o ang pagtatangkang pagpigil ni Marcos. Naglakad siya papalayo, tinatahak ang dilim ng pasilyo, palayo sa mga nagbabagsakang maskara at mga durog na pangarap. Iniwan niya ang lahat sa isang silid na puno ng nakabibinging katahimikan. Ang katahimikan na iniwan ni Ara ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Para kay Marcos, ang bawat segundo ay parang isang mabagal na pagtortura. Nakatayo siya, ang kanyang kamay ay nakabitin pa rin sa hangin, kung saan dapat sana ay nahawakan niya ang braso ni Ara. Ang mga salitang Sir Marcos del Fuego ay umalinggaw sa kanyang isipan na parang isang hatol. Ano nang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sa wakas ay nabasag niya ang katahimikan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sa ilalim nito ay isang nagbabantang galit. Ang tingin niya ay lumipat mula kay Tita Elena patungo sa sarili niyang ina. Dalawang babae, dalawang magkaibang mundo, ngunit parehong may kasalanan sa nangyari. Anak, umuwi na tayo, sabi ni Senora Isabela, halatang hindi komportable sa gulo. This is a waste of time.
Halata namang hindi sila ang mga taong dapat mong pinag-aaksayahan ng panahon. Hindi, mariing sabi ni Marcos. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nalalaman kung bakit ninyo ito ginawa. Humarap siya kay Tita Elena na ngayon ay mukhang natatakot na. Bakit ninyo inimbita ang nanay ko? Bakit kayo nagsinungaling na sila na ang gusto ko? Bakit ninyo sinaktan si Ara? Hindi ko sinasadya. Nautal na sagot ni Tita Elena. Ang gusto ko lang naman ay ang mas magandang kinabukasan para sa mga anak ko di. Sa pamamagitan ng pagsisinungaling, putol ni Marcos. Napailing siya sa pagkadismaya. Ngunit ang mas malaking galit niya ay para sa sarili niyang ina. Hinarap niya si Senora Isabela. At ikaw, ma? Paano mo nalaman ang tungkol kay Ara? Paano mo nalaman na pupunta ako dito? Nag-aalala lang ako para sa iyo, Marco, sagot ng kanyang ina, sinusubukang panatilihin ang kanyang dignidad. Ilang linggo ka nang wala sa sarili. Nalaman ko mula sa mga tauhan mo na may isa kang medical assistant na laging kinikita. Ipinahanap ko siya. At nang tumawag sa akin ang babaeng ito, turo niya kay Tita Elena na may business proposal daw siya, alam ko nang may kinalaman ito sa'yo. Ginawa ko ito para protektahan ka. Protektahan ako, tumawa si Marcos ng walang saya. Sinira ninyo ang lahat? Ang tanging bagay na nagbigay sa akin ng kapayapaan sa loob ng 5 taon, sinira ninyo. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng bahay, ang pinto ay malakas na isinara sa likuran niya. Kailangan niyang mahanap si Ara. Kailangan niyang magpaliwanag. Pero parang naglaho si Ara na parang bula. Kinabukasan, pumunta siya sa ospital, ngunit sinabi ng mga kasamahan nito na nag-file ito ng biglaang leave of absence. Pumunta siya sa bahay nila, kumatok ng kumatok, ngunit walang nagbukas. Ang mga bintana ay sarado, na para bang ang buong bahay ay nagluluksa. Paulit-ulit niyang tinawagan ang numero nito, ngunit diretso lang ito sa voicemail. Nag-iwan siya ng hindi mabilang na mensahe. Ara, please, mag-usap tayo. I'm sorry. I'm sorry kung nagsinungaling ako sa pangalan ko. May dahilan ako. Please, bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Ara, ako ito ulit. Nag-aalala na ako. Okay ka lang ba? Please, sagutin mo. Ara, mahal kita. Ang huling mensahe ay ang pinakamahirap sabihin dahil ngayon lang niya inamin iyon ng malakas sa kanyang sarili. Mahal niya si Ara. At nawala ito sa kanya dahil sa isang gabing puno ng kasinungalingan. Sa kanyang desperasyon, hinarap niya si Lana. Nakita niya itong papalabas ng isang mall at hinarangan niya ang daan nito. Nasaan si Ara? Tanong niya agad, walang paligoy-ligoy. Nagulat si Lana at pagkatapos ay napalitan ito ng inis. Wala siya dito. At kahit na alam ko, hindi ko sasabihin sa'yo. Lana, please, sabi ni Marcos, ibinaba ang kanyang pride. Alam kong may kasalanan din ako. Pero kailangan ko siyang makausap. Para saan pa, mataray na sagot ni Lana. Para saktan siya ulit. Marco, hindi mo naiintindihan. Si ate, simple lang ang gusto niya. Isang simpleng buhay. Isang taong totoo sa kanya. At ikaw, isa kang malaking kasinungalingan. Mula sa pangalan mo hanggang sa pamilya mo. Tama lang nalayuan ka niya. May katotohanan sa mga salita ni Lana. Isang masakit na katotohanan. Ngunit hindi siya sumuko. Hindi ko siya mahal dahil isa siyang Del Fuego. At hindi rin totoo na wala akong nararamdaman para sa'yo. Ikaw ang mahal ko, Lana. At kung sasaktan mo lang siya, mas mabuting lumayo ka na. Pagkasabi noon, tinalikuran ni Marco si Lana na naiwang nakatayo, gulat at napahiya. Samantala, sa loob ng kanyang kwarto, nakaupo si Ara sa dilim. Ang mga kortina ay sarado. Ang kanyang cellphone ay naka-silent mode sa ibabaw ng mesa. Nakikita niya itong umilaw ng paulit-ulit, ngunit wala siyang lakas na sagutin. Binasa niya ang ilan sa mga unang mensahe ni Marcos. Ang bawat salitang sorry ay parang asin na humahapdi sa kanyang mga sugat. Paano niya paniniwalaan ang isang taong nagsinungaling tungkol sa pinakapundamental na bagay, ang kanyang pagkatao? At ang sarili niyang ina? Ipinagkanulo siya para sa pera. Ang sakit ay napakalalim, napakabigat. Naramdaman niya ang pagiging hangal. Ang pagiging kahabag-habag.
Ang pangarap niyang maging doktora ay isang kasinungalingan. At ang pag-ibig na akala niya'y totoo ay isa ring kasinungalingan. Gabi-gabi, ang kanyang unan ang nagiging saksi sa kanyang mga luhang walang tunog. Pakiramdam niya ay nalulunod siya sa isang dagat ng kalungkutan at wala man lang ni isang kamay na gustong sumagip sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw na walang tigil na paghahanap, napagod na rin si Marcos. Gabi. Nagmamaneho siya ng walang direksyon hanggang sa matagpuan niya ang sarili sa isang pamilyar na lugar, isang viewing deck sa Tagaytay na tanaw ang natutulog na bulkan ng Taal. Ang parehong lugar kung saan sila nagkape ni Ara. Ang parehong lugar kung saan naramdaman niya ang pag-asa sa unang pagkakataon. Pinatay niya ang makina at hinampas ng malakas ang manibela. Isang sigaw ng walang magawang galit at pagsisisi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sumandal siya sa kanyang upuan, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang pitaka at inilabas mula roon ang isang luma at medyo lukot na larawan. Isang larawan ni Sofia, ang kanyang yumaong nobya, nakangiti at masaya. Tinitigan niya ang larawan. Patawad, bulong niya sa hangin, ang boses ay basag. Patawad, Sofia, sinubukan ko ulit magmahal pero sinira ko na naman ang lahat. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin, si Marcos del Fuego, ang makapangyarihang tagapagmana, ay umiyak na parang isang batang nawawala at walang mapupuntahan. Lumipas ang isang linggo ng pananahimik. Pinilit ni Ara na bumalik sa kanyang normal na routine. Pumasok siya sa trabaho, ngumingiti sa mga pasyente, at sumusunod sa utos ng mga doktor. Ngunit lahat ng iyon ay isang palabas. Sa loob niya, pakiramdam niya ay isa siyang basag na salamin, pinagtagpi-tagpi na lang para magmukhang buo. Ang kanyang mundo ay nawalan ng kulay, ang dating masiglang ospital ay naging isang kulay abo na lugar na puno ng mga tunog na hindi na niya marinig. Ang kanyang ina at kapatid ay hindi na siya kinakausap tungkol kay Marcos. Batid nila ang lalim ng sakit na kanilang idinulot. Ang kanilang bahay ay naging isang lugar ng mabigat na katahimikan at mga tinging puno ng pagsisisi. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa nurse station, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Pamilyar ang mukha nito, si Leo, ang kanang kamay ni Marcos sa proyekto, isang taong palaging nakangiti at mabait sa lahat. Miss Ara, pwede ba kitang makausap sandali? Magalang na tanong ni Leo. Tumingin si Ara sa kanya, ang kanyang mga mata ay blanko. Kung tungkol po yan kay Sir Marcos, pasensya na po, pero... Alam ko, putol ni Leo. Hindi ako nandito para pilitin ka. Nandito ako para magpaliwanag. Bilang kaibigan niya. May kung anong sinseridad sa boses ni Leo na nagpatigil kay Ara. Pumayag siyang maupo sa isang bakanting bench sa labas ng ospital. Ara, panimula ni Leo, alam kong galit ka kay Marco. At may karapatan ka. Nagsinungaling siya. Pero sana, bago mo siya husgahan ng tuluyan, pakinggan mo muna kung bakit. Hindi umimik si Ara. Hinayaan niya lang itong magsalita. Hindi niya ginusto na magsinungaling, Ara. Takot lang talaga siya, sabi ni Leo, ang boses ay puno ng simpatya. Ang pangalang Del Fuego ay hindi isang pribilehiyo para sa kanya. Isa itong sumpa. Isang paalala ng pinakamasakit na araw ng buhay niya. Napakunot ang noo ni Ara. Anong ibig sabihin nito? Nagpatuloy si Leo. May nobya si Marco dati. Si Sofia. Mahal na mahal niya iyon. Sila na dapat ang magpapakasal. Ngunit isang gabi, habang nagmamaneho si Marco, naaksidente sila. Isang malagim na aksidente. Namatay si Sofia noon din. Biglang nakaramdam ng kakaibang kurot sa puso si Ara. Ang sakit na naramdaman niya para sa sarili ay biglang nahaluan ng awa para kay Marcos. Mula noon, hindi na siya naging pareho, sabi ni Leo, bakas ang lungkot sa kanyang mukha. Sinisisi niya ang sarili niya araw-araw. Nagtago siya sa pangalang Reyes para takasan ang lahat. Para takasan ang pagiging Del Fuego dahil ang pangalang iyon ay laging nakakabit sa trahedyang iyon. Nang makilala ka niya, Ara, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko siyang umiti ulit. Nakita ko ulit yung dating Marco na kaibigan ko. Binigyan mo siya ng pag-asa. Hindi alam ni Ara kung ano ang sasabihin.
Ang galit na matagal niyang kinimkim ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang malalim na pagkalito. Hindi ko alam di. Yun lang ang naisatinig niya. Alam mo ba kung gaano nakatagal yun? Tanong ni Leo na para bang kinakausap ang sarili. Parang kailan lang. 5 taon na ang nakalipas doon sa may highway pa Batangas. Isang gabi ng malakas na ulan. Sa isang iglap, tumigil ang mundo ni Ara. 5 taon na ang nakalipas. Highway pa Batangas. Isang gabi ng malakas na ulan. Ang mga salita ay parang mga kidlat na tumama sa kanyang utak. Ang mga detalye napaka-espesipiko. Napaka-pamilyar. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang likod. Ang hangin ay biglang naging mabigat at nahirapan siyang huminga. Ara! Okay ka lang, nag-aalalang tanong ni Leo. Tumayo si Ara, nanginginig ang mga tuhod. Pasensya na may kailangan lang akong gawin, sabi niya, halos pabulong. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Leo. Tumakbo siya. Hindi siya tumakbo. Naglakad siya ng mabilis, bawat hakbang ay mas bumibigat, na para bang ang buong mundo ay pumapasan sa kanyang mga balikat. Ang pag-uwi niya ay isang malabong panaginip. Hindi niya matandaan kung paano siya nakasakay ng jeep o kung paano niya narating ang kanilang bahay. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makita ang kahon. Ang lumang kahon ng mga alaala ng kanyang ama. Pagpasok niya sa bahay, hindi niya pinansin ang tawag ng kanyang ina. Dumiretso siya sa kanyang kwarto, lumuhod sa sahig, at hinila ang isang malaking karton na kahon mula sa ilalim ng kanyang kama. Amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahalungkat ang mga laman nito, mga lumang litrato, mga sulat, mga report card. At sa ilalim ng lahat, nandoon sila. Ang mga piraso ng papel na ayaw ng balikan ng kanyang ina. Mga lumang dyaryo na naitago dahil sa sakit na dulot ng mga ito. Kinuha niya ang isang piraso, ang papel ay naninilaw na at marupok. Maingat niya itong ibinuklat. Ang mga kamay niya ay nanginginig ng husto. Ang headline ay malaki at malinaw kahit na medyo kupas na. Trahedya del Highway, 2 patay banggaan. Pinilit niyang basahin ang maliit na teksto sa ilalim nito, ang mga mata ay lumuluha na. Hinanap niya ang mga pangalan, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Nakita niya ang unang pangalan. Gregorio Santos, 48, isang guro. Ang kanyang ama. Humigpit ang pagkakahawak niya sa papel. Pagkatapos, pilit niyang pinilit ang kanyang mga mata na hanapin ang pangalawang pangalan. Ang pangalan ng nobya ni Marcos. Ang pangalan ng babaeng kasama sa kabilang sasakyan. At nandoon ito, nakasulat sa itim na tinta na para bang isang hatol. Ang isa pang biktima ay kinilalang si Sofia Alcantara, 23, ang nobya ng driver ng kabilang sasakyan, si Marcos Del Fuego. Binitiwan ni Ara ang dyaryo. Tila nawalan ng hangin ang kanyang mga baga. Ang dalawang trahedya na humubog sa kanilang mga buhay, ang pagkamatay ng kanyang ama at ang pagkamatay ng nobya ni Marcos, ay hindi pala dalawang magkaibang kwento. Iisa lang pala itong kwento. Iisa lang pala silang banggaan. Gumuho ang mundo niya. 1 araw. 2 araw. 3 araw. Ang bawat paglipas ng araw na walang ara ay parang isang pagbawas sa hangin na hinihinga ni Marcos. Ang pag-aalala na dati isang alon lang ay naging isang rumaragasang tsunami na handang lunurin ang lahat sa kanyang paligid. Ang leave of absence ni Ara sa ospital ay naging indefinite. Ang kanilang bahay ay nanatiling sarado at walang buhay. Kahit sina Tita Elena at Lana, na una niyang pinuntahan sa pag-aakalang kasabwat ang mga ito, ay wala ring alam. Nakita niya ang tunay na pag-aalala sa mga mata ng mga ito sa unang pagkakataon. Hindi namin alam, Marco. Hindi siya umuuwi. Hindi siya sumasagot sa mga tawag namin, sabi ni Tita Elena, ang boses ay basag, ang dating ambisyon ay napalitan ng takot. Nawala si Ara. At kasalanan niya ang lahat. Gabi-gabi, binabalikan ni Marcos ang mga huling sandali. Ang pagdating ni Leo. Ang pag-uusap nila. Ang biglaang pagbabago sa mukha ni Ara nang mabanggit niya ang mga detalye ng aksidente. 5 taon na ang nakalipas doon sa may highway pa Batangas. Iyon na iyon. Iyon ang susi.
May kinalaman ang nakaraan sa pagkawala ni Ara. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nagpasya si Marcos na gawin ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Nagpasya siyang harapin ang multo na sumisira sa kanyang buhay. Kinabukasan, sa halip na pumunta sa construction site, natagpuan ni Marcos ang sarili sa harap ng isang gusaling kinatatakutan niya, ang istasyon ng pulis. Ang hangin sa loob ay tila mabigat at amoy lumang papel. Gamit ang impluwensya ng kanyang pangalan, isang bagay na kinasusuklaman niya, humiling siya na makita ang kumpletong police report ng aksidenteng naganap 5 taon na ang nakalipas. Isang matabang pulis ang naglapag ng isang makapal at maalikabok na folder sa kanyang harapan. "Heto, sir. Ang file ng kaso ninyo." Nanginginig ang mga kamay ni Marcos habang binubuksan ang folder. Ang unang bumungad sa kanya ay mga litrato. Mga itim at puting larawan ng 2 sasakyang wasak na wasak. Ang kanyang mamahaling sedan at ang isang maliit na kotse. Napapikit siya ng mariin. Ito ang mga imaheng pilit niyang iwinawaksi sa kanyang isipan gabi-gabi. Pinilit niyang tingnan ang mga sumunod na larawan, bawat isa ay parang isang saksak sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay binasa niya ang mga report. Mga teknikal na salita, mga sukat, mga drawing ng pinangyarihan. Binasa niya ang pangalan ng driver ng kabilang sasakyan, Gregorio Santos. Isang pangalang ordinaryo. Hindi niya ito pinansin. Ang kanyang focus ay nasa mga detalye ng banggaan. Binasa niya ang resulta ng investigasyon. Ayon sa report, base sa mga marka ng gulong sa kalsada, ang kotse ni E. Santos ay biglang pumutok ang gulong sa unahan. Naging sanhi ito para mawalan ito ng kontrol, umikot at sumalpok sa paparating na sasakyan ni Marcos. Isang aksidente. Isang malagim at hindi maiiwasang aksidente. Hindi ito kasalanan ni E. Santos. At lalong hindi niya ito kasalanan. Ilang taon niyang sinisi ang sarili, ngunit ang katotohanan ay nakasulat pala sa isang piraso ng papel. Ngunit hindi ito nagbigay ng ginhawa. Nagbigay lamang ito ng mas maraming tanong. Bakit ngayon lang niya ito nalaman? At ano ang kinalaman ng lahat ng ito kay Ara? Ang apelyido. Santos. Impossible. Maraming Santos sa mundo. Hindi pwede. Pinagpatuloy niya ang pagbabasa, ang mga mata ay desperadong naghahanap ng kahit anong detalye na maaaring makatulong. At doon, sa isang maliit na talata sa dulo ng ulat ng isang investigador, natagpuan niya ito. Isang detalyeng nakaligtaan ng lahat. Ayon sa testimonya ng isang pangatlong saksi, isang truck driver na kinilalang si Mang Jun, na nasa likuran ng sasakyan ni E. Santos, kinumpirma nito ang biglaang pagputok ng gulong. Ang nasabing saksi ay umalis din matapos magbigay ng paunang salaysay dahil kailangan daw nitong ihatid ang kanyang kargamento. Isang saksi. Isang truck driver. Biglang nagkaroon ng liwanag sa madilim na silid. Ito ang kailangan niya. Ito ang kanyang pag-asa. Kailangan niyang mahanap si Mang Jun, kailangan niyang malaman ang lahat ng detalye ng gabing iyon. Mabilis niyang isinara ang folder. Ang kanyang desperasyon ay napalitan ng isang matibay na determinasyon. Mayroon na siyang misyon. Hahanapin niya ang truck driver na ito, kahit na kailangan niyang halughugin ang buong Pilipinas. Ito ang tanging paraan para maintindihan ang lahat. Ito ang tanging paraan para mahanap si Ara. Habang naglalakad siya palabas ng istasyon ng pulis, ang kanyang isip ay abala na sa pagpaplano kung paano hahanapin ang saksi. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sa isang iglap, tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Kinakabahang sinagot niya ito. "Hello." Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, isang boses ang nagsalita mula sa kabilang linya. Isang boses na kilalang-kilala niya, ngunit iba ang tunog. Malamig. Walang emosyon. Parang boses ng isang estranghero. "Marco." "Ara," halos pabulong na sabi ni Marcos. "Ara, nasaan ka? Nag-aalala ako sa'yo. Ayos ka lang ba?" Hindi sinagot ni Ara ang kanyang mga tanong. Sa halip, nagsalita ito ulit, ang boses ay matatag ngunit nanginginig. "Nasa sementeryo ako. Nasa puntod ako ng papa ko." At sa tabi niya may isa pang puntod. Hindi naintindihan ni Marcos ang ibig sabihin nito, ngunit isang kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan.
Mag-usap tayo, Marco, pagpapatuloy ni Ara. Oras na para malaman ang lahat. Pagkatapos ay ibinaba nito ang tawag. Nakatayo si Marcos sa ilalim ng sikat ng araw, hawak ang teleponong walang tunog. Ang init ay hindi niya maramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang lamig. Isang lamig na nagmumula sa isang katotohanang hindi pa niya lubusang naiintindihan, ngunit alam niyang dudurog sa anumang natitira sa kanyang puso. Ang sementeryo ay tahimik, ngunit para kay Ara, ang bawat huni ng hangin ay isang sigaw. Nakatayo siya sa pagitan ng dalawang puntod na magkatabi. Sa kanan, ang puntod ng kanyang ama, si Gregorio Santos. Simple lang ang lapida nito, nagpapakita ng simpleng buhay na kanyang ipinamuhay. Sa kaliwa, isang mas bago at mas makintab na puntod, gawa sa itim na marmol. Nakaukit dito ang pangalan, Sofia Alcantara. 5 taon silang magkatabi, dalawang kaluluwang pinag-isa ng isang trahedya, ngunit hindi niya ito kailanman nalaman. Narinig niya ang mga yabag sa likuran niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Marcos, nakatayo roon, ang mukha ay isang maskara ng pagkalito at sakit. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat, puno ng mga tanong na hindi masabi at mga sagot na kinatatakutan. Walang nagsalita. Ang mga mata lang nila ang nag-usap. Nakita ni Ara sa mga mata ni Marcos ang parehong sakit na nakikita niya sa salamin araw-araw. Ang tatay mo di. Sa wakas ay bulong ni Marcos, ang kanyang tingin ay napunta sa puntod ni Gregorio Santos. Siya yung ti. Tumango si Ara, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Siya nga. Napahakbang paatras si Marcos na parabang nasuntok. Tumingin siya mula sa puntod ni Gregorio Santos patungo sa puntod ni Sofia at pabalik ulit. Ang katotohanan kanina lang ay isang malabong hinala ay ngayon isang maliwanag at nakakasilaw na realidad. Ang babaeng minamahal niya ay anak ng lalaking kasama sa aksidenteng pumatay sa babaeng minahal niya noon. Ang tadhana ay isang malupit na manunulat. Hindi ko alam, Ara, sabi ni Marcos, ang boses ay basag. Manumpaman ako sa lahat ng santo, hindi ko alam. Alam ko, sagot ni Ara, ang boses ay kalmado na. Ang galit niya ay napalitan ng isang malalim at nakakapagod na kalungkutan. Alam kong nagsinungaling ka sa pangalan mo para takasan ang nakaraan. At ako nagsinungaling din ako. Nagsinungaling ako na magiging doktora ako para lang pagtakpan ang kahirapan namin. Pareho tayong may mga lihim, Marco. At ang mga lihim na iyon ang pumatay sa kung anuman ang mayroon tayo. Sa mga oras na iyon, dumating ang isa pang sasakyan. Bumaba mula rito sina Tita Elena at Lana. Mula nang makausap ni Marcos, tinawagan nila ang lahat ng kamag-anak nila hanggang sa may makapagsabi kung nasaan si Ara. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit nang makita nila ang eksena, si Ara at si Marcos sa pagitan ng dalawang puntod, isang malamig na katotohanan ang sumampal din sa kanila. Anak ti. Bulong ni Tita Elena, ang mga mata ng lalaki sa takot habang tinitingnan ang puntod ni Sofia Alcantara. Alam niyo po, ma, tanong ni Ara, hindi tumitingin sa kanyang ina. Alam niyo po ba noon pa? Nagsimulang umiyak si Tita Elena. Isang iyak ng isang taong nahuli na. Nang makuha natin ang pera mula sa insurance, nakasulat doon ang mga pangalan ng kumpanya ng Del Fuego. Nakita ko ang pangalan ng nobya niya. Natakot ako, anak. Natakot ako na baka bawiin nila ang pera. Natakot ako na baka tayo pa ang sisihin. Kaya itinago ko. Ipinagdasal ko na lang na sana hindi na natin sila makita kailanman. Ang pag-amin ay parang isang laso na kumalat sa hangin. Ang katahimikan ni Tita Elena ay hindi dahil sa pagluluksa. Ito ay dahil sa takot at kasakiman. Kaya pala ganoon na lang ang galit ninyo kay Marco noong una, sabi ni Ara, ngayon ay naiintindihan na ang lahat. At ganoon na lang ang pagbabago ninyo nang malaman ninyo kung sino siya. Hindi dahil sa kinabukasan namin, makundi dahil sa takot ninyo. Yumuko si Tita Elena, walang masabi, ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Si Lana, na laging matapang at maingay, ay ngayon tahimik lang sa isang tabi. Ang kanyang mga mata ay lumilipat mula kay Ara, patungo kay Marcos, patungo sa kanilang ina. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita niya ang kabuuan ng pinsalang idinulot ng kanilang mga ambisyon at kasinungalingan. Nakita niya ang tunay na sakit sa mukha ng kanyang ate. Lumapit siya kay Ara.
Ate, patawarin mo ako, sabi ni Lana, ang boses ay basag at puno ng tunay na pagsisisi. Patawarin mo kami ni Mama. Niyakap ni Ara ang kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, ang lahat ng tampo at galit ay nawala. Muling hinarap ni Ara si Marcos. Binasa ko ang police report, Marco. Hindi mo kasalanan. At hindi rin kasalanan ni Papa. Isang aksidente. Isang malupit na aksidente. Kinuha ni Marcos mula sa kanyang bulsa ang isang papel. Hinahanap ko sana ang truck driver na nakasaksi. Para patunayan sa'yo, para patunayan sa sarili ko na wala akong kasalanan. Pero hindi na yata kailangan. Tumingin sila sa isa't isa, dalawang taong pinaglaruan ng tadhana. Ang pag-ibig nila ay isinilang mula sa abo ng isang trahedya na pareho nilang hindi alam. Pwede pa ba itong mabuo? Pwede pa bang ayusin ang mga pirasong sobrang durog na? Marco, sabi ni Ara, ang boses ay mahina ngunit matatag. Ang katotohanan, kahit gaano kasakit, ang nagpalaya sa ating lahat ngayon. Pero ang mga sugat sobrang lalim. Tumingin siya sa kanyang ina at kapatid, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Marcos. Hindi ko alam kung paano o kung kailan. Pero kailangan muna nating paghilumin ang sarili natin. Mag-isa. Ang mga salitang mag-isa ay tumama kay Marcos ng mas malakas kaysa sa alinmang sampal. Ngunit nakita niya ang katotohanan sa mga mata ni Ara. Hindi pwedeng pilitin ang paghilom. Lumapit si Ara sa puntod ng kanyang ama at naglagay ng isang puting bulaklak. Pagkatapos, lumakad siya patungo sa puntod ni Sofia at naglagay din ng isa pang puting bulaklak. Isang kilos ng kapayapaan. Isang kilos ng pagtanggap. Tumingin siya kay Marcos sa huling pagkakataon. Walang galit. Walang sisi. Tanging isang malalim na kalungkutan at isang maliit, malayong kislap ng hinaharap. Pagkatapos, tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, kasunod ang kanyang ina at kapatid. Naiwan si Marcos, nakatayo sa pagitan ng dalawang puntod, sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng kanyang hinaharap. Pinanood niya ang paglakad ni Ara palayo, hanggang sa maging isa na lang itong maliit na tuldok sa dulo ng daan. Ang pag-ibig ay hindi sapat. Ngayon, naintindihan na niya. Bago ang pag-ibig, kailangan muna ang pagpapatawad. At bago ang pagpapatawad, kailangan muna ang paghilom. Ang oras ay may sariling paraan ng paghilom. Hindi nito binubura ang mga peklat, ngunit tinuturuan nito ang isang tao kung paano mamuhay kasama ang mga ito. 6 na buwan ang lumipas. Sa isang classroom sa isang unibersidad sa Maynila, isang babae ang seryosong nakikinig sa kanyang propesor. Ang kanyang buhok ay nakatali ng simple, at ang kanyang suot ay payak na uniforme. Ngunit may bagong kislap sa kanyang mga mata, isang kislap ng determinasyon. Ito si Ara. Pagkatapos ng araw sa sementeryo, gumawa siya ng isang malaking desisyon. Sa tulong ng kaunting naipon at ng suporta ng kanyang kapatid na nagdesisyong magtrabaho na rin, bumalik siya sa pag-aaral. Sa pagkakataong ito, wala nang kasinungalingan. Sa pagkakataong ito, ginagawa niya ito para sa sarili niya. Ang relasyon niya sa kanyang ina at kapatid ay dahan-dahang naghihilom. Ang kanilang bahay ay hindi na napupuno ng mabigat na katahimikan, kundi ng mga totoong tawanan at mga totoong pag-uusap. Natutunan ni Tita Elena na ang tunay na yaman ay hindi nasa pera, kundi nasa kapayapaan ng pamilya. Si Lana naman, sa kanyang bagong trabaho bilang isang sales assistant, ay natutunan ang halaga ng pagsisikap. Wala na silang balita tungkol kay Marcos. At pinili ni Arang huwag na ring alamin. Ang paghilom, sabi niya sa sarili, ay kailangan ng distansya. Samantala, sa isang ballroom ng isang hotel sa Makati, isang lalaki ang nakatayo sa isang entablado, nagsasalita sa harap ng maraming tao. Ang kanyang tindig ay may kumpiyansa, ngunit ang kanyang boses ay puno ng kababaang loob. Ito si Marcos. Ang pundasyong ito, sabi niya sa mikropono, ay hindi lamang para tulungan ang mga biktima ng aksidente sa daan. Ito ay isang pag-alaala. Isang pag-alaala sa 2 taong ang mga buhay ay kinuha ng maaga. Sina Sofia Alcantara at Gregorio Santos. Sa audience, tahimik na nakikinig ang kanyang ina, si Senora Isabela. May mga luha sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng paghanga para sa kanyang anak. Matapos ang insidente sa sementeryo, hinarap ni Marcos ang kanyang pamilya.
Ipinaglaban niya ang kanyang kalayaan na mamuhay ayon sa gusto niya, hindi ayon sa dikta ng pangalang Del Fuego. At bilang unang hakbang, itinatag niya ang Alcantara Santos Foundation. Ang buhay ay nagpatuloy para sa kanilang dalawa, sa magkahiwalay na landas, bawat isa isinusubukang buuin ang kanilang mga basag na piraso. Isang maulan na Sabado ng hapon, nagpasya si Ara na bumisita sa Tagaytay. Namiss niya ang malamig na hangin at ang payapang tanawin. Para takasan ang ulan, pumasok siya sa isang pamilyar na lugar, ang maliit na kapihan kung saan sila unang nag-date ni Marcos. Umorder siya ng kape at naupo sa parehong lamesa sa tabi ng bintana. Pinanood niya ang pagpatak ng ulan sa salamin, ang isip ay naglalakbay pabalik sa nakaraan. May kaunting kirot, ngunit wala na ang matinding sakit. Napalitan na ito ng isang mapayapang pagtanggap. "Excuse me, miss. Pwede bang makiupo?" Puno na kasi ang ibang lamesa. Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang boses na kilalang kilala niya, isang boses na minsan ay naging musika sa kanyang pandinig. Dahan-dahan siyang lumingon. At nakita niya si Marcos, nakatayo roon, hawak ang isang tasa ng kape, ang buhok ay medyo basa dahil sa ulan. Ang mga mata nila ay muling nagtagpo. Sa isang iglap, ang lahat ng tao sa kapihan ay naglaho. Sila lang dalawa ang nandoon. Ang awkward na katahimikan ay panandalian lang. Napalitan ito ng isang ngiti. Isang totoong ngiti mula kay Marcos. At isang mahiyain ngunit totoong ngiti mula kay Ara. "Marco," sabi ni Ara. "Ara," sagot ni Marcos, umupo sa silyang nasa tapat niya. "Anong ginagawa mo dito?" "Nagpapalamig lang," sagot ni Ara. "Ikaw?" "Dumalaw sa pundasyon," sabi ni Marcos. "Mayroon na kaming maliit na opisina dito." Nag-usap sila. Ngunit iba na ang kanilang pag-uusap ngayon. Walang mga pader. Walang mga maskara. Ikinuwento ni Ara ang tungkol sa kanyang pagbabalik sa pag-aaral. Ikinuwento ni Marcos ang tungkol sa pundasyon. Nagbahagi sila ng mga kwento ng pagbangon ng paghilom. Sa kanilang pag-uusap, naramdaman nila ang isang bagay na mas malalim pa sa kilig. Isang bagay na mas matibay. Isang koneksyon na binuo hindi ng isang aksidenteng pagkikita, kundi ng isang pinagdaan ng sakit at isang pinagsaluhang pag-asa. Nang tumila ang ulan, sabay silang tumayo. Sa labas ng kapihan, ang hangin ay malinis at sariwa. Ang papalubog na araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa mga ulap sa ibabaw ng lawa. "Ara," sabi ni Marcos, ang boses ay seryoso ngunit puno ng init. "Pwede bang magsimula ulit tayo?" Tumingin si Ara sa kanya. Walang lihim, walang takot, pagpapatuloy ni Marcos. "Ako lang at ikaw. Ang totoong ako at ang totoong ikaw." Tinitigan ni Ara ang mga mata ni Marcos. Nakita niya roon ang pagsisisi, ang pagbabago, at ang isang pag-ibig na naghintay, isang pag-ibig na natutong maging mapagpasensya. At sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang pamilyar na tibok, hindi isang marahas na kabog, kundi isang kalmado at siguradong ritmo. Ang ritmo ng isang bagong simula. Isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ara. Isang ngiti na sa wakas ay umabot sa kanyang mga mata, isang ngiti na puno ng lahat ng posibilidad na dala ng bukas. "Subukan natin." Sabay silang naglakad, hindi magkahawak ang mga kamay, ngunit ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Naglakad sila palayo sa kapihan, palayo sa nakaraan, at patungo sa isang bagong kabanata na sila mismo, sa pagkakataong ito, ang magsusulat. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Marcos. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa kanilang unang pagkikita na puno ng mga lihim, hanggang sa mga luhang pumatak dahil sa sakit at pagkabigo, at sa huli, sa matamis na pag-asang dala ng isang bagong simula. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong kinilig, nasaktan, at umasa para kina Ara at Marcos. Naging paalala sa akin ang kanilang kwento na ang pag-ibig ay hindi laging isang payak na daan. Minsan, ito ay isang masalimuot na paglalakbay na nangangailangan ng higit pa sa tibok ng puso. Kailangan nito ng katapangan upang harapin ang katotohanan, ng kababaang loob upang humingi ng tawad, at ng lakas upang magpatawad, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Naway napulutan ninyo ng aral ang kanilang paglalakbay. Na ang bawat sugat ay may kaakibat na paghilom,
at ang bawat pagkakamali ay isang pagkakataon upang maging mas matatag. At higit sa lahat, na ang tunay at matibay na pag-ibig ay laging nakaugat sa tiwala at katotohanan. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Kung mayroon kayong saloobin o aral na napulot mula sa kwento, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section. Nais kong marinig ang inyong mga tinig. Hanggang sa ating susunod na kwento.